daming bubuyog dyan sa ulan. Ako lang muna. Mamaya kayo mag-ingay. So, the best love is the kind of that awakens the soul. Yung pinakang mabuting pagmamahal ay yung nakakagising ng kaluluwa that makes us reach for more at naghahangad ng higit pa, fire on our hearts and bring peace to our mind. Naglalagablab sa ating mga puso, umaalab sa ating puso at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Dapat wala pong pagdududa. Dapat meron kang inner peace na tama ang desisyon na iyong ginawa. Pag may pagdududa, huwag mo nang tulog. So, nakakagising sa kaluluwa, nagpapaalab sa puso, at nakapagpapayapa sa isip. Anong uri ng pag-ibig ang may ganitong klase katangian? Ang sabi ng Biblia, ito ay tinatawag na agape. At ito ang ginamit ng Diyos sa pagmamahal niya sa sangkatauhan. Kaya nga't kahit na ang sangkatauhan ay hindi agad tumutugon sa pag-ibig ng Diyos, hindi agad sumusunod sa utos ng Diyos, napapanatili ng Diyos ang kanyang pag-ibig dahil ang ginamit po niya, agape. Meron pong tinatawag na phileo love, hindi yun ang ginamit niya, yung brotherly love. Meron pong tinatawag na eros love, yun po yung ginagamit na mag-asawa, eros, hindi rin yun ang ginamit ng Diyos. Ang ginamit niya po ay agape. Makikita po natin sa 1:3-16, gayon na lang ang agape, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal po ng Diyos ay nakatuon hindi lang sa kasalukuyan, kundi ito po ay nakatuon sa darating na panahon. Inagapan sa Tagalog. Inagapan ng Diyos ang kinabukasan ng sangkatauhan na kanyang nilikha para wag mapahamak. Kaya ang ginamit niya ay agape. Ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak bago magkaroon ng paghuhukom upang pag dumating man yung paghuhukom, hindi ka mahatulan ng impyerno, kundi ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din sa pag-aasawa. Dapat inaagapan. Bago dumating ang suliranin, dapat naagapan mo na kung bakit dumating at ganon ang nangyari, hindi mo inagapan, pabayaan ka. So, ang dapat gamitin ng mag-asawa ay ang pag-ibig na ginamit ng Diyos sa sangkatauhan, agape. Alam niyo ni Rolando, ano? Agapan. So, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos, sa sangkatauhan, gumawa siya ng pinakamahirap na sakripisyo. Ano yon? Ibinigay niya yung kanyang buhay upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi gusto ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na ang sinuman ay mapunta sa impyerno. Kaya gumawa siya, hindi lang niya pinangarap, kundi gumawa siya ng pinakadakilang sakripisyo, inialay niya ang kanyang buhay. Ganon din sa pag-aasawa. Kailangan nating ialay ang ating buhay para sa pag-aasawa. Kaya nga, pag nag-asawa ng isang tao, sukat nang hindi na niya mabilan ng kanyang sarili, mabilan niya lang yung kanyang supling. O hindi, wala pang supling, yung kanyang minamahal. Ano po? So, ang tawag po dun sa Ingles sa agape ay love. Isa-isayin ko po, ginawa ko po ng acronym para madali po natin matandaan. Yung agape po sa Ingles ay love, sa Tagalog pag-ibig ay haba po ng pag-ibig, ang daming letra. Doon lang tayo sa love para 4 na letra lang. Letter L na letra. Ito pong pag-ibig na ito ay lifelong commitment. Hindi pwedeng pag naghihirap, pag di na magkasundo, sabi ng mga psychologists, di maghiwalay na lang kayo. Di magkasundo. Wala pong alternatibo maliban sa magkasundo. Hindi pwedeng pag di nagkasundo, mahanap ng bago. Ganun pa rin ang mangyayari. Sabi ng mga taong may divorce sa Amerika,
kahit daw ilang ulit ka mag-asawa, hindi mababago ang sitwasyon kasi di ka man nababago. Yun at yun pa rin ang mangyayari. Kaya hindi mo kailangan magpalit-palit. Ang kailangan mo lang gawin ay ayusin. Walang iba. Kung gusto mo talagang humiwalay na, mamatay ka na. Yun lang talaga ang kailangan. Till death do us part. Huwag mo lang patayin at huwag ka rin magpakamatay. Mamatay ka na lang. Ano? Ang kailangan ay lifelong. Habang buhay na pagtatalaga. Magtiis ka na lang talaga kung hindi. O kaya, meron pang isa, manalangin. Kasi pwede namang mag-intervene ng Diyos dahil ang pag-aasawa ay Diyos ang may akda. Okay? So,